Nadagdagan pa po ang mga pinakakasuhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. At live mula sa Camp Crame, may express report si Mobile Journal Jas Paredes. Jas, unang sinasabi ng PNP CIDG, laban daw kaya Senator Padilla itong obstruction of justice. Pero may iba pa pala na kasama dyan. Sino-sino yan? Ruth, bukod kay Senador Robin Padilla, may 5 pang ibang pinakakasuhan ng obstruction of justice ang PNP-CIDG kaugnay sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa matapos ang barilan sa Senado. Sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico, kabilang dyan ang isang babaeng security officer ni Padilla na dati raw miyembro ng Armed Forces. Damay din pati ang anak ng tiyuhin ni Padilla na sinasabing may-ari ng sasakyang umescort sa pagtakas ni De La Rosa. Yung pickup truck daw nito ang ginamit para sunduin o alalayan ang pag-alis ni Bato. Kung babalikan natin ang mga naunang pahayag ni Padilla, inamin niyang sa sasakyan niya sumakay si De La Rosa nang lumabas ito noong madaling araw ng May 14. Ibinaba niya raw si De La Rosa sa Makati at hindi na tinanong kung saan papunta. Ang tingin dito ng CIDG, hindi lang basta nakisakay si De La Rosa kay Padilla. Pakinggan natin ang paliwanag ni Morico. It's not a mere hitch ride. It is plano, well planned, well coordinated, kasi yung may backup vehicle pa. Ruth, kinumpirma rin ni General Morico na na-refer na nila sa Department of Justice ang reklamo laban kina Padilla at 5 iba pa. Posible rin daw na madagdagan ang makakasuhan sa gitna ng gumugulong na investigasyon. Grabe, no? Jas, may sinabi ba ang CIDG kung konektado yung nangyaring barilan sa Senado? Dito naman, sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa, hindi kaya sinasabi ng iba, baka daw sinadya, no, na magkagulo para makapuslit itong si Senator Bato? Yes, Ruth, nilaw natin yan sa briefing nga kanina. No? Ang sabi ni Director Morico ay related daw itong dalawang insidente nito o yung gulo ng sa Senado at yung pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi na niya yan idinetalye. DOJ na raw ang magsasagawa ng mas malalim na pagbusisi ng koneksyon ng dalawang insidente. Yan muna ang latest, Ruth. Yan po ang Express Report. Grabe, no? Talagang mantakin mo, questionable na nga yung warrant ni Bato dahil, again, marami na hong lawyer. Even hindi sila Duterte supporter, nagsasabing questionable yun eh. Kasi talagang matinding para mo sinukoy sovereignty mo eh. Mantakin mo, korte sa ibang bansa ang nag-issue. Sana nga kung bansa yung nag-issue. Hindi eh. Ultimong Amerika, China, Russia, kinukundina na yung lintik na ICC na yan eh. Alam mo, Trump, dapat talaga may gawin ka na dyan sa ICC na yan eh. Mantakin mo gano'n nakakawalang niya. Wala nang rumirespeto dyan sa lintik na ICC na yan. Wala na. Mantakin mo yun. Tapos biglang, nag-issue lang ng warrant. Hindi, hulihin na kayo. Warrant na yan. Ano na yan, valid na yan. Anak ka ng wewe naman, no? Valid na kagad yung warrant? International? Hindi man lang dumaan sa ating court? Alam mo, hindi ko mag-gets eh. Yung mga taong, lalo na yung mga abogado, simpleng-simple ng konstitusyon eh. Protecting everyone. Diba? Ginawa nga yung 1987 Constitution because out of martial law, na ginawa ni Marcos dahil sa pagiging diktador ni Marcos Sr. Kaya ginawa ang 1987 Constitution to protect. At nandyan niya sa Bill of Rights, due process. Anyone accused of something, kailangan dumaan sa due process. Due process. Ano yun? Dumaan sa korte natin. That is so simple. You cannot bend that. Totoo naman eh. Constitution is constitution. Other laws, kailangan mag-comply with the Constitution. Any laws,
Kahit nga yung batas na ginagawa ng Congress or, Congress, Kamara and Senate, kailangan mag-comply sa Constitution. Simpleng-simpleng sinabi doon, due process kailangan dumaan sa lahat ng korte. Di ba? Tapos may mag-i-issue lang, may magtitrip lang sa ibang bansa. International Criminal Court, kuno. Kakasuhan. Kasuhan yan. Warrant yan. Tayo naman, ibibigay natin. Ibig sabihin, yan pa lang, questionable na. Tapos sasabihin pa natin ngayon na obstruction of justice si Robin Padilla. Ang labo nyo naman. Ewan ko lang pero sobrang sobra na ho ito Sobra na ho ito. Sobra talaga. Ito, tingnan ninyo Pati ba naman ito. Wait Pati ito si Cayetano. Given I wrote merong this- public I pronouncements wrote the also of Senate helping the President. Senator Na-alarm kasi De La ako, Rosa. na-alarm ako. Nung nakita ko si Aplaska, na still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan he was acting Sergeant at Arms of the Senate, but he is the Sergeant at Arms of the Commission on Appointments. Baka gusto nila magpilosopo, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya. On the part of the senator, sir, kasi may mga public pronouncements na katulad ni Senator Padilla na kasama niyang umalis si Senator Bato ng Kasama yan Senate sa premises. inaano natin. Meron po ba kayo When the nakikitang panel, liability? when will the panel meet about this? Yung panel natin? Nagsimula na Nagsisimula na naman yung panel natin to investigate it. Si Aplaska, isa sampina natin yan. Pa-file natin ang sampina. In the next 5 to 10 days, he will be asked to explain. Sir, so wala pa, sir, sa pina kay Aplaska? Wala pa akong alam kasi ako Kita nyo yan mga kababayan? Kita nyo yan? So mukhang tatrabauhin din si Cayetano. Mukhang dadalihin din po si Cayetano. Di ba? ng paperman noon pag gano'n So, inako ko na yung pagpirma ng mga sampina para walang magrereklamo na ang dami-dami sampina na gagaling kung kani-kanino sa loob ng opisina ng ombudsman. Inako ko na, ako na lang gagawa. Ako pipirma, pag mataas ang posisyon, ako pipirma. so sir, ang nasa pina pa lang so far are members of the media. Would that be correct? Invitations muna. Hindi naman sampina lahat Mostly invitations, no? Invitations pa lang naman. Yung sampina only for those who will not cooperate. Okay. Sir, may timeline po when do we expect the resolution of the Senate? Within, I do not want to stick to any timelines. It's traumatic for all of us. So wag na natin tanongin yan. Don't ask that question anymore. Wala na tayong timelines. We will not talk about timelines. Alam mo kung bakit? Ilang beses ka na kasi sumablay sa timeline. Yan ang totoo. Lahat ng niya, kay Bantag, kay Tebes, lahat ng timeline nila, kay Zaldico. Di ba? Sabi niya, ayoko na magbida-bida. Ngayon, siya pa rin ang bida. Parang, hindi, wag na tayo dyan. Hindi natin ano yan. Huwag tayo dyan. Hindi pag-usapan yan. Ikaw lang naman na nagsasabi niya nun na puro kapalpakan Inuuna mo kasi sir ang yabang. But sir, dun sa investigation nyo po on the Senate incident, kasama rin po ba yung mga public pronouncements sa press conferences ng mga senador? Kasama lahat yan. Yung nasa Facebook Live nila? Kasama lahat yan. You are under attack at lahat. We will get to the... Grabe, no? Weaponize ang ombudsman, ano? Mantakin mo, pati yung mga senador, yung Facebook Live nila, kasama daw talaga sa kukuning ebidensya. Wow! 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 Grabe, no? Grabe talaga. Lupit nyo, mga kababayan. Iba ka level ka. We will come up with the truth kung ano nakita namin totoo.
Okay, sir. Okay. Sir, yung kay, Senator Joel Villanueva, sabi niyo po in 2 weeks. Ano po yung basis nun? DOJ recommendation din po ba yon, or is it with the ombudsman? DOJ? DOJ recommendation, but we're not adopting the DOJ recommendation in toto because we view it differently. Diba? Kaya nga we delegated to them, but we are not hard bound to agree with their findings. We can still change the findings if we think that it has to be changed. Tsaka sabay naman, ginagawa rin namin yan. We just let them do it because we started there nung SOJ pa ako, kaya lang gumawa na rin kami ng investigation dito. Thank you, sir. Mike. Parang buryod na siya. Buryong-buryo na si Romualdez. Sabi niya, nabang kapalpakan to? Buryo ka na? Sir, kung di ako nagkakamali nung mga unang pag-iimbestiga natin sa flood control, nababanggit nyo po noon na as much as possible parang ayaw nyo na magsampa ng plunder sa mga involved na lawmakers. Pero ngayon, yung simula yung pag-imbestiga po kay dating Speaker Martin Romualdez, dito kay dating Senate President Jesus Escudero, pagkatapos ito sunod na si Senator Jinggoy, pagkatapos si Joel. Senator Villanueva. Ngayon, plunder na po yung isasampa natin. Ano yung kasi yan? Yung naging dahilan bakit? Hindi, ito yan. Ang unang tingin natin kasi, parang naging imposible to prosecute plunder. Kasi nga, lahat ng ruling ng Supreme Court, ina-acquit lahat ng tao sa iba't ibang dahilan. Di ba? Parang nangyari na yan. Pero, about thinking about it again, and looking at the body of law that we have, we really can make a case for plunder. At dapat wag lang matakot kasi sometimes there are really bad decisions written by certain justices. And that can be overturned by the court. Yun ang ating change of attitude, is that we are hoping that the Supreme Court, of course, and Sandigan Bayan will look at it from a perspective of, from a very objective perspective, na kung paano talaga nagko-constitute ng crime ng plunder. Kasi, nagkaroon nga ng ibang pag-i-interpret na parang para lamang maka-acquit ng tao na hindi naman dapat ma-acquit. Yun ang nangyari. So, let's bend the law, sabi nga niya. Ay, nako, patay tayo dyan, mga kababayan. Talaga naman.